Department of Foreign Affairs, mga kapatid, pumalag sa pahayag ng isang Chinese Consul General kaugnay sa 2016 arbitral ruling. Dahil ang sinabi niya, illegal daw yon, no? Yung 2016 arbitral ruling, illegal yon, invalid, hindi daw nila kikilalanin, mga tol. So ang DFA pumalag. Ito ang ating aalamin, bibigyan natin to ng reaction video. Dapat bilang isang Pilipino, alam mo yung mga ganito, mga tol, para hindi ka basta-basta naniniwala doon sa mga pinagsasasabi ng mga pro-China, mga kapatid. No? Ito, panoorin natin mula sa PTV Philippines. Yan, no? DFA pumalag sa pahayag ng isang Chinese Consul General kaugnay sa 2016 arbitral ruling. Kasi ito nga yung pinanghahawakan natin at ipinanglalaban natin sa kanila, at ito yung sinasabi nating naaayon tayo sa batas. Etong claim natin to ay kinikilala ng international law, kinikilala ng UNCLOS, which is winawalang halaga nila to, mga tol, no? Kaya talaga dapat tayo mga Pilipino nagkakaisa. So panoorin natin to, mga kapatid. Department of Foreign Affairs pinalagan po ang pahayag ng isang kinatawan ng China na walang bisa ang arbitral ruling na napanalunan ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea. Diba? Etong DFA, mga tol, matagal na tayo merong ahensya ng gobyerno na ganito, pero ngayon pumapalag sila. Depende talaga ang pagpalag nila kung sino nakaupo sa pwesto, no? So tuloy natin to, mga tol. Noon pa namang hindi kinakilala ng China ang arbitral ruling. Isa ang arbitral ruling na napanalunan ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea. Sarap niyan, patuloy na umuusad sa Senado ang panukala naman na pagbuo ng archipelagic sea lanes ng Pilipinas. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. May linyang ipinasok ang mga senador sa pagpapatuloy ng pagbalangkas ng panukalang Maritime Zones Bill. Kasulukuyang pinagdedebatihan ngayon ang panukala sa Senado na may layuning mas maging malinaw ang saklaw na teritoryo ng Pilipinas. Between lines 6 and 7, insert a new paragraph to read as follows. All artificial islands constructed within the Philippine EEZ shall belong to the Philippine government. Ito si Tolentino, gusto ko to, mga tol. Sana manalo ulit siya kung sakaling tatakbo ulit siya sa susunod, mga tol. Kasi isa siya sa mga lumalaban, mga kapatid. Isa siya sa mga may concern, no? Sa kasakop ng ating bansa, sa soberanya natin, sa sovereign rights natin, mga tol. Isa siya sa may concern dito. Yung iba, wala, hindi natin naririnig. EEZ shall belong to the Philippine government. Pinalaga naman ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng Chinese Consul General at tinawag na misrepresentation ng batas at katotohanan hinggil sa 2016 arbitral ruling. Matapos lumabas ang ulat na umano'y tinawag na illegal at null and void ito ng Chinese Consul General. O, di ba? Yung 2016 arbitral ruling, mga kapatid, which is yung lumabas yan noong 2016, Pangulo na si Duterte noon. Sabi niya, it's just a piece of paper, di ba? Bigay mo nga daw sa kanya yan, pupunitin niya lang yan, tatapon niya sa trash can. Which is para sa isang presidente ng isang bansa, binigyan ka na nga ng kaukulang dokumento, mga tol, para ipaglaban mo yung soberanya mo, hindi mo pa gagawin, mga tol. Di ba? Doon talaga naging mahina doon, mga tol, yung ating Tatay Diggs, no? Medyo mahina siya doon, mga tol, sa bagay na ganyan. Hindi dapat nakausad ang China, mga tol. Binigyan natin, binuksan natin sila ng napakalaking pinto. Kaya nakausad sila. Ngayon, hirap na hirap ngayon tayo. Mapaatras sila. 'Di ba? Karamihan ng mga isla natin nandiyan diyan, pinagkukuha nila. O mas maraming nakuha ang Vietnam. Yan ang pagmamatwid ng ilan, 'di ba? Maraming nakuha ang Vietnam. Mas marami silang na itayong island diyan. Pero, mga tol, sino ba ang nakahadlang? Sino ba ang humaharang? Sino ba ang nagbubulas? Sino ba ang nangaharas sa atin every time na meron tayo diyang misyon? Resupply mission. Every time na merong mga mangingisda, di ba, na nanghuhuli ng isda at nagpapalaya sa kanila. Sino ba? Vietnam ba? Hindi naman. Sabi nga natin, ang Pilipino, mga tol, hindi tayo madamot, 'di ba? Mapagbigay tayo kahit nga dito pa lang sa Pilipinas Pag may dumating na bisita, kahit sapat lang ang pagkain mo, iaalok mo pa 'di ba? Hindi tayo madamot, mga tol. Pero ang ayaw lang natin, mga tol, hindi na nga natin sila pinagdadamutan. Pero ganid pa sila, 'di ba? Sakim pa sila sa mga bagay na hindi naman talaga kanila. Binabahagian na nga lang sila, gusto pa nila solohin. Sabi nga ganun kahapon sa reaction video natin, sasalita doon si
General Bronner, di ba? Nagkaroon daw ng standoff dati sa Scarborough, di ba? Dahil nga illegal yung ginagawa ng China doon. So nagpadala daw tayo doon ng Navy at bilang tugon ay nagpadala rin ng China ng Navy. So nagkaroon daw ng standoff doon. So para mapahinto ang kaguluhan mga tol, dahil nagkaroon naman may pumagitna dyan at nagkasundo na lang na para matigil yan, umatras yung Pilipinas, umalis. Ang iniisip natin na alis yung China, pero nanatili sila doon at hindi na nila iniwan ng Scarborough. Yung 2012 yun na at doon din lumabas yung mga bali-balita na binenta daw ni Pinoy, yung ganyan-ganyan, binenta daw ni Trillanes, yung mga isla ng Pilipinas. Tapos ngayon, napag-aalaman natin mga tol, ayon din mismo kaya 100 years old na si Juan Ponce Enrile. Si Trillanes daw ang gustong magpaalis ng mga sundalo ng China doon sa Scarborough. Biro mo, mas may ano pa pala si Trillanes. No? Mas may yagballs pa pala si Trillanes kaysa sa ibang akala natin ang tatapang kasi ang tatapang ng bibig mga tol, di ba? So tuloy natin 'to. Pinaalala ng DFA na ang Pilipinas at China ay parehong parte ng UNCLOS at paulit-ulit namang nananawagan ng Pilipinas sa China na umakto at sumunod sa obligasyon nito sa UNCLOS at ang pinal na desisyon noong 2016 Arbitral Award. Samantala diba? Ito malinaw Putulin muna natin. The Philippines and China are both parties to UNCLOS. Pareho naman talaga tayo mga tol. Ito pa, take note, isa ang China sa nakapirma sa UNCLOS. Nakapirma sila dyan. We have and will consistently call on China to act responsibly and abide by its obligations under UNCLOS. Ang problema mga tol, walang ibang sinusunod na batas tong mga incheck kundi yung batas lang nila. Kahit nakapirma sila doon sa UNCLOS mga tol, hindi nila kinikilala, hindi nila ino-honor yung pirma nila. Kakaiba yun mga tol. Di ba dito sa Pilipinas, pag may pirma mo, legal yung dokumento, hindi mo pwede basta-basta bawiin yan, nakapirma ka eh. Pero dito wala. pati yung pirma nila, walang kwenta sa kanila, no? Consistently, nananawagan tayo sa kanila, patuloy tayo nananawagan na sana maging responsable sila at saka sundin nila yung obligasyon nila sa UNCLOS mga tol, United Nations Convention in the Law of the Sea, di ba? And the final and binding 2016 Arbitral Award of the South China Sea. Dahil nga ang sinasabi rito ng UNCLOS mga tol, ang Pilipinas ay merong bahagi dito sa karagatan na to. Yung 200 nautical miles natin na tawag dito, exclusive economic zone which is pasok. Yung mga isla na inaangkin nila mga tol, kabilang na dyan ng Scarborough. Yeah? Kabilang na dyan ng Scarborough. Wala pang 200 nautical miles yung Scarborough, nasa 100 plus lang yun eh. So pasok na pasok talaga siya sa ating exclusive economic zone. 'Di ba? So kaya nga nanalo tayo sa 2016 arbitral ruling eh. Tapos sinasabi nila null and void. Ibig sabihin wala daw bisa. Ba talagang sila pa masusunod, no? Sila pa mas nakakaangat kaysa sa international law. Grabe 'tong mga incheck na 'to. Desisyon noong 2016 Arbitral Award. Samantala na mataan ang presensya ng mga warship ng China sa kasagsagan ng ikatlong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Pero hindi naman sila makalapit, hanggang matsyag lang sila. Kapag may kasama tayong US o ibang bansa mga tol, hanggang matsyag lang sila, hindi sila makalapit. No, urong buntot sila, ampaw lang kasi ang mga yan eh. 'Di ba? Pero kapag Pilipinas lang ang naglalayag diyan, mga tol, andiyan na radio challenge nila, bubuntutan na nila, harangin na nila, ganon sila katapang sa Pilipinas, mga tol. 'Di ba? Ganyan sila katapang sa Pilipinas. Isinagawa ang MCA noong nakaraang linggo kung saan lumahok ang mga asset ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at utility helicopter nito, habang USS Gabriel Giffords at Seahawk helicopter naman sa US Navy. Kabilang sa joint exercises ng dalawang Navy ng Pilipinas at US ang communication exercise at ship-to-ship maneuvers. Ayon sa Philippine Navy, dalawang People's Liberation Army Navy ship ng China ang na-monitor pero wala naman itong anumang aksyon na ginawa para maantala ang joint exercise. There was the presence of 2 PLA Navy ships in the horizon. Uninvited guests, no maritime militia, no Coast Guard vessels were monitored. They did not interfere in any way whatsoever. I could not speculate why they did not interfere, but generally our MCAs or other activities conducted with other like-minded navies, the PLA Navy just monitors the activity. Si Commodore Roy Vincent ayaw daw mag-speculate kung bakit daw hindi nag-interfere
ang China. Kasi bago sa kanila yan eh. Kasi kadalasan talaga nag-i-interfere ang China whenever na nagkakandak tayo ng ng mga patrol diyan, mga tol, ng mga activity sa West Philippine Sea. Nakasanayan na nating nangingialam talaga sila at nanggugulo. So ayaw na daw mag-speculate, no, ni Commodore Roy Vincent kung bakit hindi nag-interfere etong China. Pero tayo mga tol, bilang nanonood, no, alam natin kung bakit. Kasi meron silang kinakatakutan at merong isang malaking bansang ayaw nilang makabangga, mga tol. 'Di ba? Kung Pilipinas lang 'yan, malamang binuntutan talaga tayo niyan, hinarang tayo, dinikitan tayo. Katulad nung nangyari nitong nakaraan, 'di ba? Sa Baho de Masinloc, halos magkiskisan na yung Coast Guard natin saka Coast Guard nila. Oh, Pilipinas lang kasi nandoon eh. Pilipinas lang eh. Pag may kasama tayong ibang bansa, wala, nandoon sila sa malayo, nakamatsyag. Takot eh. But they do not do any illegal maneuvers. Diba? Hindi rin sila gumawa ng mga illegal maneuvers. Sa Pilipinas lang talaga nila nagagawa yun. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo mga kapatid, no? Dito, no, sa pahayag ng China na kinontra at pinalagan mga kapatid ng DFA. No, matagal na sinasabi ng China yan kasi matagal na naman 2016 eh. Pero since nga si Duterte ang pangulo nun, mga tol, na kahit naman si Duterte hindi niya kinikilala yung 2016 arbitral ruling, wala rin tayo naririnig na pagpalag-palag, di ba? So ngayon lang mga tol, ngayon lang. Kaya sana talaga kung sino man ang papalit kay PBBM bilang presidente sa susunod na halalan, sana talaga no magkaroon ng malasakit sa ating bansa, no. Hindi natin kailangan makipaggera sa kanila. Hindi natin kailangan makipag-away sa kanila. Yung tipong i-push mo lang, ipaglaban mo lang yung soberanya natin, yung karapatan natin dito sa karagatan. Napakahusay mo ng presidente nun. Alright? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.